Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin. Sa mapagpalang araw, mga kapatid, tayo po ngayon ay nasa 31 linggo sa karaniwang panahon. Kalakip na ating mga panalangin at pasasalamat sa banal na misang ito. Ngayon ay aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na ako nagkasala sa isip, salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya't sasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel na banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoon ating Diyos. Awan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang paglingkuran ka ayon sa iyong kasiyahan ay kaloob na iyong ibinibigay sa iyong mga hinirang. Gawin mo ang iyong mga pangako ay aming mapakinabangan ayon sa paraang iyong pinalulugan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pakinggan mo natin ang mga pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, "Matakot kayo sa Panginoon, ang inyong Diyos, at sundin ang lahat ng kanyang mga utos at mga tuntunin habang kayo'y nabubuhay. Kung ito'y susundin niyo, hahaba ang inyong buhay. Kaya nga, dinggin ninyo ito at sundin mabuti. Kung magkagayo ay mapapaluto kayo at lalaki ang inyong lahi pagdating ninyo sa lupain pinangako niya sa inyo, sa lupain sagana sa lahat ng bagay. Dinggin mo, Israel, ang Panginoong ating Diyos ay siya lamang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, kaluluwa at lakas. Ang mga utos niya ay itanim mo sa iyong isip." Ang salita ng Diyos. Salamat ng Diyos. Buong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. Buong ating kalakasan, iniibig kita ng tunay. O Panginoon kong aking kalakasan, minamahal kita ng tunay na tunay. Panginoon, batong hindi matitibag, matibay kong buo at tagapagligtas. Buong ating kalakasan, iniibig kitang tunay. Diyos ko ang sa akin ay siyang nag-iingat. Tagapagtanggol ko at aking kalasan. Sa iyo, Panginoon, ako'y tumatawag. Sa mga kaaway, ako'y mong iligtas. Buong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. Panginoon buhay. Siya'y tagapagligtas, matibay kong buo, purihin ang lahat. Sa piniling hari, dakilang tagumpay, ang kaloob ng Diyos sa kanyang hinirang. Buong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. Pagbasa mula sa sulat sa Hebreo. Mga kapatid, dati sa matandang tipan, maraming saserdote ang naghahali-halili sapagkat namamatay sila at hindi nakapagpatuloy sa panunungkulan. Ngunit si Jesus ay buhay magpakailanman at hindi siya mahalinthan sa kanyang pagkasaserdote. Dahil nga riyan, lubusan niyang maliligtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya, sapagkat siya ay nabubuhay magpakailanman upang mawagitan para sa kanila. Si Jesus kung gayon, ang sakilang saserdoteng makatutugon sa ating pangangailangan. Siya'y banal, walang kapintasan o kasalanan. Nahihiwalay sa mga makasalanan at mataas pa kaysa sangkalangitan. Hindi siya katulad ng ibang mga dakilang saserdote na kailangang magandog ng mga kain araw-araw. Unay para sa sarili nilang kasalanan at pagkatapos para sa kasalanan ng mga tao. Minsan naghandog si Jesus at iya'y magpakailanman. Nang ihandog niya ang kanyang sarili. May mga kahinaan ng mga dakilang saserdote hinirang ayon sa kautusan. Subalit ang saserdote hinirang na may panunumpa ay ang anak, banal magpakailanman.
at ang panunumpa ng Diyos ay muling dumating kaysa kautusan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 Sumainyo ang Panginoon. at sumainyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo. Sa iyo. Noong panahon yun, lumapit ang isa sa mga eskriba kay Jesus at tinanong siya, alin pong utos ang pinakamahalaga? Sumagot si Jesus, ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan mo, Israel, ang Panginoon na ating Diyos, siya lamang ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip, at ng buong lakas. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Wala nang ibang utos na hihigit pa sa mga ito. Tama po, Guro, wika ng eskriba. Totoo ang sinabi ninyo. Iisa ang Diyos at wala nang iba liban sa Kanya, at ang umibig sa Kanya ng buong puso, buong pag-iisip at buong lakas, at ang umibig sa kapwa gaya ng kanyang sarili ay higit na mahalaga kaysa magdala ng lahat ng handog na susunugin at iba pang mga hain. Nakita ni Jesus na matalino ang kanyang sagot, kaya't sinabi niya, malapit ka ng mapabilang sa mga pinag-aharian ng Diyos. At wala nang nangahas magtanong kay Jesus mula noon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Kapayapaan at lahat ng kabutihan, mga kapatid. Isa pong mapagpalang araw sa ating lahat. Magandang araw. Good afternoon po sa inyo lahat. Magandang araw. Good Tayo po afternoon. ngayon ay nasa ika-31 linggo sa karaniwang panahon. Inilalahad sa atin ng mga pagbasa sa linggong ito ng ating Panginoon Kristo ang salita ng Diyos na nagkatawang tao ang pinakamahalagang utos. Ano nga po ba ang pinakamahalagang utos? Ang layunin ng mga guro sa atin ng ating Panginoon Kristo at ang aral ng kanyang buhay, gayon din ang turo ng ating pananampalataya, ay mahubog ang ating puso at ang ating buong pagkatao gaya ng puso at sa pagkatao ng ating Panginoong Kristo. The heart of Christian formation is the formation of the heart. That our Christian life be molded, fashioned, and be transformed like the heart and life of our Lord Jesus Christ. At upang magkaroon ng pagsasakatuparan,
ang dakilang layunin na ito ng ating Diyos sa ating mga buhay bilang kanyang mga anak, ay isinugo niya ang kanyang bugtong na anak, ang ating Panginoon Kristo, upang ating maging halimbawa, upang ating maging gabay,